Oh, Katoliko ni sila ha. Ganong manudlo man ka sa among mga isong Katoliko, kadi man magka-Katoliko. Katoliko. Ito sa inyong membro manudlo ayaw sa among mga isoon. Kaya mo man isla kami may manudlo nila, mga pari may manudlo nila kanong Katoliko di mo gang no. Kani kay mga pamina lang. Question ako, kinsa may naghatag ni mga Katoliko nga manudlo ka sa mga Katoliko nga mga magtutuo. Katoliko ka, brother? Yes. Teglo, gunite teglo. Nilo siya nga luwas na siya. Bot man sa bot, nangumpisa na sa pare. Kaya may bawala itong hawatay sa lang, nangumpisa na sa pare. Wala sa Bible. Ecclesiastes 5:6. Ningon siya nga luwas na siya. Ang question ako, nangumpisal na dahil kas pare. Naaba na sa Bible nga isugid sa pare ang sala at basahon. Ecclesiastes 5:6. Better is that those shoulders not bow than that those shoulders bow and push. Ecclesiastes 5:6 size niya suffer not thy mouth. Kung siya maging version parallel King James. King James. Ito ato masaw na sa Bisaya ka Bible sa Protestante yapon. Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin, neither say that before the angel that is was error. Wherefore should God be angry at those boys and destroy the work of thine hands. So, dili klaro dili sa Bible. Ecclesiastes 5:6. Pasaw na ito sa Protestant Bible yapon. Di. Pasawan mo. Asa, Bisaya, sa English mo na. Sa pahuman ikaw. Paminaw sa sir. Pasaw ka na ito na ikaw sa isulti. Isugid ba sa pare ang sala sa tao? Atong basahon. Ecclesiastes 5:6. Protestant Bible niya. Gusto ka mo basa? Philippine Bible Society ni. Philippine Bible Society. Gi-compile sa pare o protestante. Paminaw. Sige ko din eh di ko siya kaluwas na. Christian, nangumpisal na dahil kas pare. Kaya naman sa Bible ang umpisal. Ingon sa Bible. Kusog sa Bible. Ayaw itugon. Ikaw basa na. Ikaw basa, Brad. Ikaw basa. Basahin mo nga. Ikaw po yung bubasa ang sunod. Ecclesiastes 5:6. Yung Ecclesiastes Old Testament. Yung Old Testament, para sa mga Hudyo na. Okay, very good. Pero ato tanahon. Okay. Ato tanahon sa pare. Okay. Ang karon na sa grace. Okay, ako sa basahon. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Busa isugid sa pare sa Dios. Pare sa Dios. Klaro ka. Dili mo tuyo pagbuot sa ingon. So kung nga kay sala, isugid sa pare sa Dios. Magandang araw po sa iyo, Brother Eli. Ito po ang tanong ko. Bilang isang Katoliko, nararapat po ba o tama bang i-confess sa pare or priest ang aking kasalanan? Yun po. Nagkasala ka sa pare, sabihin mo sa kanya, nagkasala ako sa'yo, no? Pero kung nagkasala ka sa nobyo mo, sa nobyo mo, ikaw doon ka mangumpisal. Basahin natin ang 5:16 ng Santiago. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Wanag, magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ang sabi, confess your faults one to another and pray one for another, that he may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Maliwanag, ipahayag nyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. Sa Cebuanon, sabi, busa, magsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa inyong mga sala, ug magampon ang usa alang sa usa, aron mga ayo kamo. Kita mo? Ang usa ug usa. Halimbawa, nagkasala ka sa kaibigan mo doon ka mangungumpisal. Hingi ka sa kanya ng tawad kasi sa kanya ka nagkasala Pero, pangunahin dapat, mangumpisal tayo sa Diyos. Siya una sa lahat Gusto ko lang po sa itanong kung ano po ang kaibahan po sa Katoliko at sa ang dating daan. Yun po, madalas tinatanong sa akin Apo. Ano raw ba ang pagkakaiba ng ang dating daan sa Iglesia Katolika?
Huwag namang magagalit. Alam kong ang Ilocos region ay talagang serado Katoliko. Nakakandado pa. Dahil ito ang bayan ng aking mga ninuno. Ang pagkakaiba, malaki po. Sa Katoliko, ang doktrina may bayad. May bayad ang binyag, kumpil, kasal, misa, karmen, kandila, etc. etc. Kay Kristo po, sa aming paniniwala, walang bayad yon. Sa G7 ng Mateo hanggang 8. At samantalang kayo'y nangaglalakad ay magsipangaral kayo na mangagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Ating ngang ilukanuhin yan, Apo Lakay. Paimbagan nyo dagiti masaksakit. Pagungaran nyo dagiti natay. Dalusan nyo dagiti agpukutel. Parwarin nyo dagiti sairo. Tinawat yung awan bayad na, itidyo nga awan bayad na. Freely thou hast received, freely give. That is the commandment. Inawat yung awan bayad na, itidyo nga awan bayad na. Kaya Katoliko, nakalabayad na. Lahat binabayaran. Mula sa binyag hanggang patay ka na. Pag nagpamisa, bayad ka uli. Pagkaiba na po doon. Ikalawa, sa amin po, ang nangangaral, bawal patawag ng ama. Yan. Sabi po sa 23:9 ng Mateo. Basa. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwidbagay siya na nasa langit. Ayon, ilukanuhin natin. Ket awan tinaganin nyo ti amayo, idtoy rabaw tinaga, tamay maysa ti amayo, iso nga adas sa dilangit. Ayan. Huwag kayong tatawag ng ama sa mga tao sa lupa. Isa lang yung amang tatawagin nyo, yung ama sa langit. Kaya nga pag mananalangin kayo sa 9, ti Lucano. Da kayo nga rod, agkararag kayo akastoy, amami nga daka sa dilangit. Nakitam? Amami. Sinong tatawagin nating ama? Yung ama sa langit. Sa inyong Katoliko, ang tawag nyo sa pare, Father, which is against our Lord Jesus Christ. The highest authority of the Catholic Church is being called Pope. Pope is Papas in Greek, which means Father. Bawal po ni Kristo yon, kapatid. Kaya marami tayong pagkakaiba. Isa pa, sa inyo, meron kayong mga larawang niluluhuran. Di ba? Sa Biblia, bawal yon. Pakinggan nyo sa 1:21 ng Roma. Basa. Tay dinto anamuan dati Dios, sanda dinaydayaw akas Dios, di damit nagyaman, nudikit nagtangsit da kadagiti panagipalpalawag da, ket nagsipngit tinaningning nga puso da. 22. Ket sinuktanda ti dayag ti Dios, adi agrupsa ti asping, tiladawan ti tao nga agrupsa, ken dagiti tumatayab, ken dagiti animal, nagsaka ti upat, ken dagiti ulig. 25. Ta sinuktanda ti kinapudno ti Dios ti ulbod, ket nagdaydayaw da, ken nagserserbida ti parswa, adiket ti namarswa, iso madaydayaw ngagnanayon. Amen. Yun ang ginagawa sa Katoliko. Gumawa sila ng mga larawan na inanyuan. Ang sinasamba nila, iti parswa. Adikit iti namarswa. They worship the creature more than the creator. Dapat ang sambahin yung gumawa. Tayo ang niluluhuran natin yung ginawa. Ano? Sa Katoliko, gano'n. Magkaiba po tayo doon. Kami po, wala kaming niluluhurang larawan o mga ginawa ng kamay. Bawal po kasi ng Diyos yun eh.
sa Deuteronomio 5:7. Basa. Awan ti sabali adi Diyos mo ti sangok. Di ka mangaramid ti maypaay king kaaladawang a kinitikitan. Uray anya akatulad ti adda ijay ngato sa dilangit. Winno ti baba dito'y daga. Winno ti adda ti danom iti uneg ti daga. Di ka eroknoy ti bagim kadakwada, uray pagserbyan nida, tasyak ni Apo a Diyos mo, manangimunak a Diyos, amang ipasorongkar ti kinadakes, dagiti amma kadagiti anak, kadagiti may katlo, kin may kapat, akapututan, dagiti gumura kanyak. Ayan. Amen. Amen. Ayan ang sabi. Wag ako ang Panginoon mong Diyos, thou shalt not have any other God before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in the heaven above, or the earth beneath, or the waters beneath the earth. Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Yan, bawal po ng Diyos yun eh. Eh, yan po ginagawa sa Katoliko eh. Doon sa bahay ng lola ko sa Nagilian, ang lalaki, life size. Eh, pagka pumapasok nga ako ron, natatakot ako eh, dahil ang laki nakaparada ron. Eh, bawal po ng Diyos yun. Ngayon, pasensya na kayo mga kababayang Katoliko. Hindi ko naman po kayo inaatake, tinatanong lang naman kasi niya eh. Kung di naman siya nagtanong, wala naman akong sasabihin. Yun po sabi ng Biblia, bawal yung luluhod ka sa mga larawan. Ngayon, ang sabi ng palusot ng mga pare, palusot yun, palusot. Sabi nila, hindi naman namin sinasambayan, ginagalang lang namin. Para ikaw, yung magulang mo, ginagalang mo. Tama po yun. Yung magulang, ginagalang. Eh sabi nila, ginagalang lang daw nila yung mga santo. Ikaw, ginagalang mo magulang mo, retrato niya, nilalagay mo sa kwadro, di ba? O yan, ginagalang mo. Pero, lumuluhod ka ba sa larawan ng magulang mo? Nilalagyan mong bulaklak, kandila. Hindi rin. Pinagpuprosesyon mo ba? O hindi. O hindi na paggalang yun. Sobra na sa paggalang yun. Pagsamba na nga yun eh. Di ba? Ganon yun. Palusot lang yun. Eh, hindi mo naman sinasamba yung magulang. Di ka lumulod. Di ka nananalang. Hindi mo nilalagyan kandila. Di mo nilalagyan ng bulaklak. Hindi mo pinagpuprosesyon. Kaya hindi na po yun paggalang, pagsamba na yun. Yung mga apostol, nung inalayan sila ng bulaklak, they were offered flowers, ang mga apostol, inalis yung damit nila, nagtatakbo, ayaw nila. Basahin natin ang 14 ng Gawa. Kit ninagananda ni Bernabe, ti Jupiter, kit ni Pablo, Mercurio, tadaytoy iso idi tinangnang runa ang mangisasao. Ket day di padi ni Jupiter at itemplo na adda iti sangwanan ti ili nangyeg kadagiti turo kinbalangat ti sangwanan dagiti ruangan ket kayat na kuma ti mangidaton agraman kadagiti adu a tao ket idi mangeg daytoy da apostol Bernabe kin Pablo pinigis da dagiti pagaananay da ket nagpukpukaw da asim maringket kadagiti adu a tao. Ket kunkunada lalaki apay aramidin nyo dagitoy tataw kamet kas ti kinatao yo ket ipakamumi kada kayo tinaimbag adamag tapno manipod kada gitoy palangguad abanag agsubli kay kuma iti Dios as ibibiyag anang ramid ti langit kindaga kinti taaw kinti isuamin ngadda kadakwada. See, nung lalagyan sila nung mga toro, mga girnalda, mga bulaklak, nagtatakbo yung mga apostol. They do not want to be offered such offerings because they said, we are men of like passion as you are. Kami man ay mga tao ring gaya ninyo. Tao ring kami, huwag nyo kaming sasambahin. Huwag nyo kaming gagawa ng ganyan, sabi ng mga apostol. Bawal po kasi yun. Tama na po yun, kapatid? Tama na po. Salamat po.